allow yourself na, sige, genuine pause. Kasi hindi ko muna iisipin. When the time comes, talagang kakaririn ko yan. Pag medyo naka-ease up ka na sa pag-aalala sa baby So, mo. may fear ako na parang kapag naka-ease up na ako or pagtagal, baka hindi na ako balikan. Alam mo yung baka hindi na nila ako. Mm-mm. Kasi syempre ngayon, ang bilis-bilis na lang, di ba, maganap ng bagong mga artista, ganyan. Ang bilis mawala, ganyan. So, yun yung fear ko. Parang gusto ko pa talaga mag-work, yung ganun. So, parang iipit talaga ako na, ano ba, saan ba ako? Syempre, gusto ko dito, nakafocus kay baby, pero gusto ko rin nagagawa to. Pero ba't hindi ko magawa both? But Chris, it has been 8 months, di ba? So, I'm curious, sabi mo nga, umiiyak ka pa rin araw-araw? Pa din ako araw-araw, namimiss ko talaga yung dating ako. Pero hindi naman, not because na I'm sharing this or parang I'm sharing the struggle. It doesn't mean na I'm ungrateful or parang I regret this or what. It's just that feel ko it's okay to acknowledge din yung hirap ng motherhood, na it's not all rainbows and butterflies, it's not colorful, ganyan. Talagang may difficulties pa din. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga post ko na parang I feel you, you're not alone. Hindi porket artista ako, ang saya-saya ng buhay ko, relax ako. Mother, hindi. Talagang kung nahihirapan kayo, nahihirapan din ako. Normal lang din sa. Kaya yun, sinasabi ko nga, talagang 8 months na ako. Sabi ko, kailan kaya ito mag-ano? Kasi diba sabi nila, it will get better. So parang hinihintay ko, kailan it will get better. And the fact that you tell me 8 months in and you're still crying every day, hindi madali yun ha. That is not something small. Yeah, kaya nga sabi ko, ano ba to? Ano ba itong nararamdaman ko? Kasi before naman, nung sinabi ng mga postpartum anxiety ako or depression, parang it was only by my pedia. Parang you're experiencing this, ganyan. Kailangan mo maghanap ng outlet, you have to give time to yourself, kailangan mong humiwalay sa baby mo, lumabas ka ng bahay, ganyan. So, kumbaga ganun lang yung nasabi sa akin ng pedya ko. That's why sabi ko, siguro nga I'm experiencing talaga postpartum anxiety and depression. Actually, whether may diagnosis or not, actually sa totoo lang, itong parang misconception sa postpartum depression, postpartum anxiety is actually way more common than we think. To the point na actually, parang hindi siya talaga pathology or disorder. Kasi it's actually, sabi mo nga, 4th trimester and about 20% of mothers will experience this, and then some longer than others. Yours is already, di ba, going, medyo kailangan na talaga ng support. At kasi at 8 months, baka nawalan ka na ng luha, baka na-dehydrate ka na, Chris. So actually, parang part of what makes us, di ba, what exacerbates, di ba, yung postpartum natin is yung idea na bakit ako ganito, hindi naman ito yung sinign up ko, di ba, parang hindi naman ito yung sinasabi nilang experience ng motherhood. And then, I'll be honest Doc, na parang, alam mo yung non-stop na yung paghahanap ko ng yaya, na kasi hindi ko na mabilang sa daliri ko kung nakailang yaya na ako. Pero, feel ko kasi sobrang perfectionist ko, Doc, na parang, onting mali lang sa yaya, ayoko na. Ako na lang gagawa. So, yeah, you mentioned it, di ba? Perfectionism. And the thing is, parang, oh my God, if we try to achieve perfectionism, especially in parenting, di ba? Parang, gina-guarantee mo na talaga na you will feel like a failure. Yeah. So, I'm sure you've tried to find a balance. Yung pagka-OC mo, yung pagka-perfectionism mo. Kasi, ang absolute perfectionist, walang nagagawa actually. Yun walang nga, na-achieve. doktora, kaya wala talaga akong magawa ma-achieve kahit tulog si baby o kaya in a day, wala akong magawa. It's because sobrang perfectionist ko. Yeah. Meron kaming konsepto, and easier said than done, ha? I mean, it's all sort of aspiration, syempre. Pero meron kaming tinatawag kasi sa psychology na good enough parenting. That's all we really need to aspire is to be good enough. Kasi, hindi yung parang kunyari, iba yung pagka-wipe, di ba? Once nagkamali ng wipe, di ba? Hindi masyadong pulido yung pagka-wipe ng diaper once. That doesn't ruin your child's life. So medyo yun yung grounding natin. Hindi masisira ang future ni Hailey. Yun nga. Dahil medyo napamadali, no? Ang pag-change ng diaper. At the same time, sustainable ba? That you keep this perfectionism.
Hindi kasi even yung asawa ko pinagsasabihan na ako na, ano ka naman, kumalma ka naman. May feeling din ako, doktora, minsan kapag kumuha ako ng yari, tapos naging close yung baby ko, parang minsan nagsiselos ako na ano, alam mo yun, na naging clingy dun sa yaya. Tapos pag sa akin naman naging clingy, minsan naman na, ano na ako na, sana sumama ka na sa iba. Sana kaya mo sumama. Ang gulo talaga, doktora. At then gusto kong attach siya sa akin. At the same time, gusto ko rin siya maging attached sa yaya. Pero pag nasobrang attached naman sa yaya, nagsiselos ako. So kukunin ko ulit. Gusto ko ulit sa akin. Hanggang sa, hindi ko na talaga alam. Gulo.